Isa ka bang gamer or babad parate sa computer? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa huli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo ang mga iba't ibang sakit sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin ang epekto ng pagbabad ng sobra sa mga computers sa ating mga mata at paningin. Ito ay para sa mga gamers dyan at sa mga nagtatrabaho sa harap ng computer ng buong araw. Ano nga bang nangyayari sa ating mata at paningin kapag masyado na tayo matagal na nakababad at nakatutok sa ating mga screens? Tara, let's discuss. Sa panahon ngayon ay malaki na ang pag-asenso ng teknolohiya at minsan hindi na maiiwasan ang pagbabad at pagtutok sa mga computers, mapahabi man ito tulad ng paglalaro ng games o di kaya ay sa trabaho. At ang matagal na pagbabad sa mga computers na ito ay pwedeng makaapekto sa ating mga mata at paningin. Una sa lahat ay yung tinatawag na digital eye strain or computer vision syndrome. Ito ang pinakakaraniwang epekto ng matagal na paggamit ng mga digital devices or computer. Ito ay isang kondisyon na dulot ng sobrang pagkapagod ng mga mata dahil sa labis na pagtutok or pagbabad sa mga computers. Pag nakatutok kasi tayo sa mas malapitang gawain tulad ng pagko-computer, ay nakakontract ang mga muscles ng ating mga mata kumpara kapag tayo nakatingin sa malayo na naka-relax ito. At kung ito ay nakakontract ng sobrang tagal, ay mas mabilis itong mapapagod at sasakit na magkokos ng pananakit ng mata, pananakit ng ulo, at temporary na paglabo ng paningin. Meron na akong video about digital eye strain na pwede nyo nang panoorin. Next naman ay ang mabilis na pagtuyo ng mata or dry eyes. Bukod sa pag-contract ng mga muscles ng ating mga mata na pwedeng mag-cause ng digital eye strain, ang pagtutok sa mga malalapitang gawain ay pwede ring mag-cause ng mabilis na pagtuyo ng ating mga mata. Ang pagkurap ng ating mga mata ay ang natural na paraan para mapanatili ang pagkabasa or moisture ng ating mga mata. At pag nakafocus tayo sa mga malalapitang gawain tulad ng pag-computer, ay mas madalang ang pagkurap ng ating mga mata or minsan nga ay halos hindi na sapat ang ating pagkurap. Ang resulta, mas mabilis na pagtuyo or dry eyes na pwedeng mag-cause ng pangangate, paghapde, parang may buhangin sa loob ng mata, pamumula, at pagluluha. May mga videos na rin ako about dry eyes na pwede nyo na rin panoorin. Kung ang radiation or blue light naman na nanggagaling sa mga computer ang pag-uusapan, ay pwede nga ba itong makaapekto sa ating mga paningin? Dahil ang mga screens ng ating mga computers ay naglalabas ng radiation na tinatawag na blue light. Although hindi pa naman napapatunayan na yung amount ng blue light na nanggagaling sa mga computers ay pwedeng makasira at makadamage ng ating mga paningin. Kaya lang ay napatunayan naman sa mga research na pwede itong mag-cause ng insomnia or hirap na pagtulog. Kaya bukod sa mata at paningin ay pwede ring maapektuhan ang oras ng iyong pagtulog. Para sa mas detalyadong discussion about blue light or kailangan bang magsuot ng mga anti-blue light na salamin, ay meron na rin akong video na nagawa about dito. Ang matagal na pagtutok sa computer ay pwede rin mag-cause ng temporary or pansamantalang paglabo ng paningin. Bukod sa mabilis nitong pagkapagod, ang matagal na pag-contract ng mga mata kapag tumitingin sa malapitan tulad ng pag-computer ay pwede rin mag-cause ng mga spasm ng muscles na pwedeng mag-lead sa temporary na paglabo ng mata. Ito rin ay magkukos ng hirap na pag-adjust ng mga muscles mula sa pagtingin sa malapit papunta sa malayo, na again ay magkukos ng temporary na paglabo ng paningin. Sinabi kong temporary lamang dahil kapag nakapagpahinga ka na ng maayos, ay dapat bumalik na ang iyong paningin sa dati nitong linaw. Bukod sa paglabo ng paningin, ay pwede ring maapektuhan ang inyong mga leeg at likod sa matagal na pagtutok sa inyong computer. Minsan kasi ay hindi nagiging maganda ang postura ng ating mga katawan na pwedeng mag-cause ng pagsakit ng ating mga leeg at likod.
Ito ay dahil sa hindi tamang pag-upo or pwesto na hindi na natin napapansin, lalo na kapag masyado ng matagal ang pagtutok natin sa ating mga computers. Sa lahat ng mga pwedeng maging negatibong epekto ng pagbabad sa computer ng napakatagal, ay ito ang mga tips para ito ay kahit papano ay maiwasan. Una, gawin nyo ang tinatawag na 20-20-20 rule para mabigyan ng pahinga ang inyong mga mata. Ito ay every 20 minutes na pagbabad sa inyong mga computers ay magpahinga ng at least 20 seconds at tumingin sa malayo at least mga 20 feet away. Ito ay mahirap gawin lalo na kung masyado na tayong nakafocus sa ating mga ginagawa. Pero pwede kayo mag-alarm every 20 minutes o di kaya i-divide nyo ang inyong mga ginagawa sa parte at kapag meron kayong mga level na tinapos sa inyong nilalaro ay pwede nyong bigyan ng oras ang pagpahinga. Habang nagpapahinga ay kumurap ng madalas para mapanatiling basa at maiwasan ang mabilis na pagtuyo ng mata. I-adjust ang brightness ng inyong screen at panatilihing maliwanag ang inyong paligid para hindi mahirapan mag-focus ang inyong mga mata sa computer at maiwasan ang pagkasilaw. Panatilihin din ang tamang postura sa pag-upo at siguraduhin na sa tamang taas ang inyong mga computer na medyo mas mababa lamang sa inyong mga mata. Para hindi masyado nakabukas ang inyong mga mata at hindi ito mag-cause ng mas mabilis na pagtuyo. At syempre, magkaroon ng regular check-up sa inyong mga ophthalmologist or lalo na kapag meron na kayong nararamdaman ng mga sintomas. Ito ay para makasiguro sa kalusugan ng inyong mga mata. Minsan ay hindi natin maiwasan ang pagtutok sa mga computers ng matagal na oras. Pero kailangan tandaan na ang kalusugan ng inyong mga mata ay napaka-importante sa ganitong mga pagkakataon. Kaya dapat siguraduhin na alagaan ang inyong mga mata dahil ito ang nagiging gabay natin sa pang-araw-araw nating buhay. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na ang pwedeng maging epekto sa ating mga mata at paningin ng matagal na pagtutok sa mga computers. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions in topics, subscribe, and hit that notification bell for more videos like this. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.